nga ba ang batayan ng isang magandang lugar? Kapag napaliligiran ng bundok at may tanawing parang nasa langit? Look at the beautiful creation of God. Kapag buhay na buhay ang buhay, hindi lang sa ilalim, kundi pati na rin sa ibabaw. Gusto ko ng tahimik na oras para sa sarili ko pero dumating yung mga unggoy. Ito talaga yung kinakain, no? Ah, yan talaga masarap. Mainit yan, ha? Uhuy! At kapag kasamang mga lokal na may bit-bit na saya. Ganun talaga yan, di ba? Galing! Ang lahat ng yan, mahahanap pala sa iisang lugar. #NoFilter ang biyahe natin ngayon. Natural, naganda lang. Walang labis, walang kulang. Hindi po tayo kailangan magalit, no? Bayo. Gusto mo to? Ikaw yatang galit. Hindi, sinsagay. Okay lang po ba na mas malakas? Yan ang gandang literal ng Negros Oriental. Yes! Sa mga madaling ma-fall dyan, this is for you. Literal na mahuhulog sa ganda ng mga nakatagong falls dito sa Negros. Good morning mga biyahero. Papunta tayo ngayon sa New Casaroro Falls. Papunta pa lang, pahirapan na agad sa malamig na tubig. Grrr! Sounds are so therapeutic. And visuals, magnificent. Makalipas ang 20 minutes na lakaran, matatanaw na ang mataas na talon ng New Casaroro Falls. Sarap din lumangoy. At dahil nga may konting mist from the falls, at may sun, konting rainbow. So, it's definitely worth it. Sa gandang literal ng Negros Oriental, ang perfect gawin dito, mag-nature trip. Kaya tawagin na ang tropa. Mali! Ibang tropa yata to. Sa bayan ng Santa Catalina, pwede maging tropa at makabanding ang mga unggoy o long-tailed macaque sa monkey sanctuary na ito. Dahil sanay na sa tao, game na game pa nga silang makiselfie. Ang mga unggoy kasi rito, malayang nakakalibot sa lugar. Yan yung pinaka-alpha dito. Yan. Ayun, mag-ihap na camera. Parang, teka lang, parang bumigat yung sombrero ko. Ay, marami namang tayo. Bakit Hindi na sila away ng aso. So, Parang may mga anak ko lang. Ganito ako kapag nakaganto ako sa bahay. Lahat ng anak ko, tadamban ako. Ayun. So dito na po sila nakatira dahil marami pong turista. Oo, bumaba na. Sa halagang 30 pesos, pwede nang makasalamuha ang mga unggoy. Paano niyo po, I guess, iniiwasan or ma-avoid na ma-stress yung mga unggoy sa mga tao at paano natin ma-avoid na ma-stress yung tao sa mga unggoy? Dumami yung bisita. Tutuwa rin yung mga unggoy dahil marami silang pagkain. Okay. At saka pag stress niya sila, hindi naman yan lumalapit na nasa puno na lang. Sa puno? Oo, ini-stab na yung mga bisita pag busog na. Ini-snap na lang yung mga bisita. Oo, tumitingin na lang. Kasi nakuha na nila yung gusto nila. Oo, busog na. Pero paalala biyeros, kapag bibisita sa ganitong lugar, alamin sa caretaker ang pwedeng ipakain sa mga ito. At huwag sila pipilitin at sasaktan. Gusto ko ng tahimik na oras para sa sarili ko pero dumating yung mga unggoy. At dahil nga medyo light-colored shirt ang suit ko, galing sila dun sa kanilang iniinuman na fountain or something. Kaya ako nadumihan. Hindi lang daw sa ibabaw makikita ang natural na ganda ng Negros Oriental. Ito ang Apo Island.
Isang malaparaisong isla sa Negros Oriental na may tinatayang 600 species ng isda at 400 species ng corals. Dami, di ba? Nasa 30 minutes na bus ride at 45 minutes na boat ride ang biyahe mula Dumaguete City para marating ang isla. Dinarayang diving spot ang lugar na ito dahil sa sagana nitong marine life. Today we're going to Apo Island. We're gonna have 3 dives there. 1,900 pesos pataas ang diving fee dito. Pero kung full package na Apo Island tour and diving ang gustong subukan, nagsisimula sa 5,900 pesos ang packages dito. Kahit pa nga hindi divers, pwede pa rin mag-enjoy. Dahil kahit snorkeling lang ang carry, hindi mabibigo sa rami ng isda dito. Kung hindi kayang sakyan ang trip na diving, baka sa libangan ito ng mga negrense, kayang makiride. Sakay ng sasakyang ito na gawa sa kawayan. Nagtatagisan ng bilis ang mga lokal. Yan ang liguron. Pinapaandar ito sa pamamagitan ng pagpapagulong mula sa mataas na lugar. Wala itong motor o kahit anong makinarya, kaya nakadepende sa sakay nito ang pag-control sa liguron. Alam ko, ikaw yung game master eh. Oo. Okay. Teka lang, sila ba yun? Yes. So, mag-off-road sila, magko-concrete, sementado, Yes. tapos nun, dire-diretso na yun dito. Dire-diretso dito. Ang pabilisan ng liguron, naging local sport na dito sa bayan ng Valencia. Go! Ala. Ang oras ni Player 1, 12.13 seconds. Ang sumunod namang kalahok, Go! Ay, wala lang. Parang papunta ng palengke. ang relax entry ni Player 2, 10.42 seconds naman. Samantala, si Player 3, Nakangiti pa siya. Ay, wala lang. 9.54 seconds naman. Patadaig ba tayo sa mga lokal? Siyempre hindi, no? Ito, kasi talagang ginagano talaga yung utak ko. Puputok yung utak ko. Sa sobrang sikip. Medyo masikip. Pero kaya na yan. Okay lang, Try lang naman natin. okay lang, subukan lang, no? Sample lang naman. Subok lang naman natin eh. Sample lang naman eh. Pati ang helmet dito, native pa rin ang atake. As a challenger, ano tara? Ang galing. Panalo, Galing, panalo. bro. Hindi, pero yung thrill nga ba, I mean, gano'n naman talaga kapag 2 wheels, di ba? Oo. Or anything na Oo. parang you feel the wind against your face or your body. Feeling ko doon mo nakukuha yung enjoyment. Oo. Eh, no? Eh, lalo na kapag, syempre, kapag manggagaling ka pa sa taas. Tama. But it's not too unstable. I mean, kasi syempre, di ba, I mean, pagdating sa kanyang build, nararamdaman mo nga yung flex, nakakatawa. Lalo na kung dadaan ka doon sa may rough road portion. Ganun talaga yan, di ba? Galing. Ang buwis-buhay na sport na ito, hindi pa dyan natatapos. Dahil level up, literal na mainit-init ang tapatan. Sakay ng liguron, kailangan nilang tumalon sa nagbabagang apoy. Buhay pa! Buhay pa! First time pa ba nakita ang ganito? Ang galing! Break, break, break! Taong 2013 pa ng opisyal na sinimulan ng karerang ito sa Negros Oriental. Pero ang level up sa kompetisyon nila ngayon, meron na ring liguron na nakakapagsakay ng 4 hanggang 6 na katao. Wild! Sinubukan din nila kung kakasya ang 10 katao, pero hindi pa man tuluyang umandar. Ang sinakyan nilang liguron, bumigay na. Pero don't worry, ligtas naman sila kahit medyo nahulog ang iba. Hehe. Talagang sari-sari ang trip ng mga taga Negros Oriental, no? Kung merong sasakyang kahoy na pinapagulong pababa, meron din mga natuyong dahon na ginawang slide. Ang palwa ng nyog na dating panggatong lang, pinagsama-sama at ginawang mahabang slide ng mga lokal. Resourceful nga ni! Paano yung maintenance? Paano yung safety ng tao? Kasi syempre, pag native, di
bakal at syempre kahit pa paano may hangganan yung durability niya. Nagawa kami na, isip kami na ano bang dapat gawin para mag-long last yung Palwa ride namin na Ano yun, pinapalitan po ba yan every month, every 6 months, every year? ngayon, every year na yan. Every year na yan, sir. Oh. Every year na sir, maintenance, always check every day. Tatlong level ang pwedeng pagpipilian dito, Biyeros. Siyempre, doon tayo sa pinaka-extreme. May haba itong 360 feet. After a few feet, meron dun parang jump na mangyayari. So you have to brace yourself, contract your core, hold on to the side rails or side kawayan, and then brace for impact. Yung isa sa mga, and it's actually strategic yung ginawa nila. Paano ba to? Siguro mas maganda yung katulad ng ginawa ko kanina. Nanood muna ako. Yung pinanood mo, parang alam mo kahit pa paano yung what to expect. And then it kind of felt like, uy, okay ah. Medyo mabilis to at medyo may thrill. At para raw mas exciting ang experience, mas mabilis kung may kasama. Sige nga, let's give it a try. If you're around this region, I think I have to say, ito yung isa sa mga locations or yung experiences na kailangan yung ma-experience. Nag-enjoy sa lokal nilang libangan. Makitikim naman tayo ng lokal nilang sangkap. Ang pagkain kilala sa probinsya. Mukhang munggo, pero kulay itim. Ang Bisaya nanay vlogger na si Nanay Mary Ann ang magluluto para sa atin yan. Ito ang tabyos o kilala rin sa tawag na kadyos, ang nasabing gulay. Sagana sa palengke ng Dawin. Ano po ang pinagkaiba nito sa yung green na munggo? Yung green na munggo, parang may sila, may similarity, pero ito, matagal ito ang process ng pagluluto. It takes time talaga. Ang parang marami siyang health benefits talaga. Ang kadyos, mababa sa kolesterol at mayaman sa fiber, protein at B vitamins. Maaari itong makatulong sa digestion at kalusugan ng puso. Uy, for a healthy heart! Ilagay natin yung lahat ng mga spices. Hindi po ba natin i-aapo yan, ma'am? Oo. Mamaya na. Mamaya na. Pag na. Tapos Kuya na. Daniel, mamaya na. Pagtapos na natin lahat. Kapag nailagay na ang lahat ng sangkap, pakukuluin lang ito. Gano'ng katagal po pag kumulo? Mga 10 to 20 minutes lang. Sa dinami-dami na po nung niluluto nyo, ito po ba ay nasa utak nyo na o kailangan nyo pang aralin kahit pa paano? Yung gusto ko lang lulutuin, yun ang iba-vlog ko. Kasi parang nasanay ako, Drew, kasi may maliit na kainan ako noon. Yun ang Ay, business kaya namin. naman pala. Oo. Kaya parang Natural lang. Natural lang. Kaya yun ang na-love nila. Para bang luto lang ako ng luto, na walang inaalala. Basta para sa family ko lang, tapos na-love nila. Hindi ko alam. Matapos ang konting chika kay Nanay Mary Ann, luto na ang hinihintay na kadyos. Halos every week, kumakain kami ng munggo. Pinipare namin yan sa isang something crunchy. Usually, syempre, homemade fried chicken. Paborito ng mga anak ko yun eh. Tapos nun green munggo. Paborito ko din yan actually. Buti nga wala akong gout eh. Anyway, gusto ko yung munggo. Pero gusto ko rin yung pagluto ni Mami Mary Ann dito sa kadyos. Maybe dahil may gata. Maybe dahil merong ginger. Sarap ng aftertaste ng ginger na nalasahan ko. And maybe dahil yung munggo may konting laban. Sometimes, kung mapapadpad ka dito, ito yung maalala mo. Yung mga dishes local dishes na pwede mong matikman bago ka umuwi ng Manila. Pati pala beach dito sa Dawin, itim ang buhangin.
Pero uy, huwag ismulin dahil madalas naman itong dayuhin dahil sa mayamang marine biodiversity. Pagsisid sa ilalim, makikita na agad ang maraming corals at isda. At kahit na baguhan pa lang sa pagsisid, palag-palag na. Kung ready umara underwater, yakang-yaka. Marami kaming mga marine reserve na pinoprotektahan. Famous kami rito kasi then, as you can see, black sand kami. Meron kaming Mount Talinis, it's a volcanic sand. Darwin is also famous sa mga macro, yung mga maliliit na mga isda na hindi nyo makikita sa ibang mga lugar. Meron kami rito yung tinatawag namin na frogfish season. Sa isang dive nyo, marami kayong frogfish na makikita. Kung babad na babad ang mata sa ganda ng karagatan, ang manok na ito sa loob ng mainit na banga nakababad. Bakit niyo po naisip na lutuin sa banga at hindi yung pangkaraniwang iniihaw lang, nirorolyo? Yun doon, jumaba istorya. Kasi galing akong Middle East. Matagal na ako nagplano kasi meron na akong recipe ng manok. Sa ibang bansa raw unang nakita ni Kuya Tats ang idea na to. Banga yung ilalim niya. Doon pumasok daw, pwede ito Basic lang daw kung paano ihanda ang kanyang mga manok. Tanggalan mo lang. Yan. Yan, ayos na yan. Ito namin yung banga natin. Okay. Dito natin sasabit yung lulutuin. Ato, okay. Meron siyang So, maliit lang pala yung Malit mga uling. burner niya. Yung burner uling niya. namin is pinagawa talaga yan para sa... Edi yun yung mga capsule ba? Briquettes. Di ba? Briquettes tawag niya. Briquettes. Okay. Lalagay mo yun, ako muna. Okay. Tingnan mo. Ganyan okay. lang hawak niyan para safety kasi mainit yan Correct. Tapos isasabit. Oh, wow! Ang temperature niya ngayon is nasa nasa 100. Pero pag lulutuin mo na yung manok, kaabot ng 250 to 300. 250. Ilang oras? 1 hour and 15 minutes. Yon. Okay. Yan, ang chicken natin. Boom. Ito talaga yung kinakain, no? Yan talaga masarap. Mainit yan, Uhuy! Mainit lang. Ang sarap! Sarap yan. Magkano ito? 280, sir. Grabe. Pasok sa banga. Hey, boys! Kain tayo! Kung sagad sa buto ang linamnam ng manok, no match yan sa dami at haba ng pila sa kainan ito. Ang pinipilahan nila, paklay o sinabawang lamang loob ng baka o baboy na may halong gulay. Sa Dumaguete City, isang paklayan daw ang sikat. Sa loob lang kasi ng isang oras, taob na raw ang kaldero. Sarap at saka maanghang. Pag kumakain ka, talagang pawisan ka. Nag-experience ako kakuan. Gama ko kakua. Usa na kay baligya mga 3 times kung experiment. Uasa makita siyang lami. Nag-start ko 2 kilo, 4 na kilo, 6 na kilo. Kahit nagluluto pa lang si Tatay Eking, dagsa na agad ang kanyang mga suki. At kapag naluto na, talo-talo na. Mapalibangan o pagkain man, hindi may tatanggi ang pagiging malikain ng mga Negrense. Kahit kasi instrumento, native at recycled materials pa rin ang gamit. Ang nakamamangha pa, kaya nitong gumaya ng tunog ng hayop at kalikasan. Speaking of, ano yung naririnig ko? Parang nanggagaling doon, Ang mga instrumentong ito, bunga ng pagkamalikhain ni Mickey. Mas maganda ito pag nasira, wala kang problema sa nature, babalik siya sa lupa. Babalik sa... Pero in terms of durability, mukhang matagal naman. Mga more than 10 years ko na pong gamit ito. Hindi nga. Hala, sige, pakitaan mo nga kaniki. Ayan yung palaka. Yan, yung palaka. Yan yung palaka. Bullfrog nga ba Bullfrog, yun? yung Bullfrog bullfrog, yan, di ba? Dito. Parang kailangan natin ngayon yan dahil ang init-init. Pag kumulog yan, uulan na yan.
Nare-relax yung utak mo. Parang di ba? feeling ko nasa spa ngayon ako, tapos may nagmamasahe na sa akin. Sa mga bitbit ni Nikki, para kaming bumalik sa pagkabata. So may stroke siya. Dapat ganito. Pwede pa yan. Sige, sige. Sige, try. Mahina yung pinakadulo. Parang Mas mahina napautot yung... ako nun, Pero almost. Pero yung pinakamadali. Galing. Kumbaga parang yung importansya ay kung anong nandyan na, pwede mong gamitin. Pagpapahalaga sa kalikasan, ang layunin na ibinabahagi ni Nikki. Kaya kahit anumang edad, natutuwa at nabibighani sa mga tunog na kanyang daladala. Maliban sa nakare-relax na ang tunog ng mga hayop at kalikasan, tiyak nakaka-relax din gumising sa Alapa Viajeros. Ale, nasa langit na ba ako? Sa campsite na ito sa barangay Maglinaw, Basay, Negros Oriental, kitang-kita ang natural na ganda ng kalikasan. Perfect ito sa mga biyahero na naghahanap ng peaceful break with nature. At kung hindi man daw pala rin sa Sea of Clouds, Look at the beautiful creation of God. So today we are in Basay Negros Oriental to see the Sea of Clouds. sasalubong pa rin sa'yo ang berde at magandang tanawin mula sa itaas ng bundok. The view is amazing. Thank you, Lord, for this beautiful creation. 10 minuto mula sa town proper ng Basay, isang off-road adventure muna paakyat ng barangay Maglinaw. Ang iba, gabi pa lang, pinipili ng mag-camping. Para pagsapit ng umaga, ito ang gigising sa'yo. Kitang-kita ang ganda ng probinsya mula sa taas, di ba? Bakit hindi subukan pasukin ang ilalim at kaloob-looban nito? Dahil hindi rin daw tayo mabibigo biyeros. Ang bayan kasi ng Mabinay sa Negros Oriental ang sinasabing cave capital of the Philippines. Ang mga kuweba raw kasi na nadiscover rito, nasa 400 lang daw naman. 45 caves ang kinilala ng Dutch-Belgian explorers. Maayon sa mga ito, pwede nang bisitahin ng mga biyeros. Ang unang kuwebang aming papasukin, Pandalihan Cave. May malawak itong entrance na swak sa mga baguhan. Naglagay ng tulay na bakal ang tourism office sa loob ng kuweba upang maging proteksyon sa stalactite at stalagmite sa loob nito. Ang ilang kuweba sa Mabinay, naging tirahan din daw ng ilang lokal noong panahon ng Hapon. Isa sa active cave ng Mabinay, ang Crystal Cave. Palatandaan na active ang isang kuweba kapag patuloy ang paglaki ng stalactites at stalagmites. Kung talagang focus kung bakit nilagyan to is to prevent sa damage o yung contamination. Kasi without this steel braid sir, hindi mo makontrol yung number of spillovers. At tapos kung saan mo sila komportable dumadaan, doon nila inaapakan yung naawakan. Para sa mga aesthetic, nilagyan rin nila ito ng ilaw. O ha, maganda yan lalo sa picture. Pati picture-perfect spot sa Negros Oriental, hindi naubos. At may kasama pa raw na nakatagong kayamanan. Parang gusto ko yan ah. Nakalipas na mga taon, buwan, may mag-pressure dito. Sinabi nila na may pressure, may laman daw yung mga butas. Ito ang tinatawag nilang Mantabios Falls. Ramdam na ramdam namin yung init anywhere we go. So, featuring this type of waterfall na counter the warm or the super hot temperature, panalo. May 4 na levels ang waterfalls na ito. Pero totoo nga ba ang usap-usapan sa kayamanang nakatago rito? Ang tatay ko ay isang lumad IT yun. Taga na dito rin. Hasta mga kaluluhan ko, dito rin nanirahan. Walang Hapon nakadaan dito, sabi nila. Kasi ang Hapon ang may-ari ng mga ginto. Ayaw ko maniwala doon sa mga haka-haka nga mayroong ginto dito.
ang mga residente rito. Hindi ginto ang pinaniniwala ang yaman na makikita rito, kundi ang natural na ganda ng Mantavius Falls. Masarap yung tubig namin, malamig yun. Ang sarap ng pakiramdam yung mayroong tao dito mga bisita sa namin. Bukod sa tourist spots na pinaghihirapan puntahan, pati ang kakanin dito sa Negros, kailangan paghirapan bago matikman. Baye-baye kung tawagin nila ito, kakaning gawa sa bukayo at giniling na bigas. Sobrang curious ako kung ano yung lasa nito kasi mukha talaga siyang espasol. But, syempre kailangan may konting challenge. Titikman ko or ngungunyain ko. At the same time, meron akong kailangan bigkasin in Bisaya. Itong mga tongue twister sentences. Okay? Alright. Dali lang, may kulang pa eh. Ang ganda. Ang ganda. Niligas. Lot. Ang ganda. Niligas. Lot. Ang ganda. Niligas. Lot. Ano raw? Ang ganda. Niligas. Lot. Ang kulor. Hindi na ako nakakahinga. Yan yung tamang pagsubo. Hindi yung kailangan. Mahigit 4 na dekada nang gumagawa ng baye-baye si Nanay Luisa ng Bayawan City. Ang hindi pwedeng mawala sa proseso ng paggawa nito, ang pagbabayo para mahalo ang mga sangkap. Bayo. Ikot. Tama po ba yung so far so good? Lakasan mo. Lakasan. Bayo. Ikot. Kasi pag hindi mo inikot, Hindi po siya mahalo. hindi. Sasama yan dyan sa dito. Kumbaga, kailangan ikutin para hindi siya dumikit dito sa... Oo. Hindi po tayo kailangan magalit, no? Hindi. Hindi. Ikot. Hina pa rin. Mahina pa. Dali na po Okay. Bayo. Gusto mo to? Ikaw yatang galit eh. Hindi. Okay lang po ba na mas malakas? Sa turo ni Nanay, kailangang 50 beses ang pagbayo nito. Dito ka kumawa. Dito hawak. Yan. Upo ka dyan. Ganon. Oo. Lapit mo yung lusong. Yan. Okay lang para yan. $33. Kulang pa 5. 5. 4. Ay, napatawa na kita. Yes! Yes! Okay. 3. Baka umapo ito. Matapos bayuhin ng 50 times, huhulmahin naman to at paikutin sa powder. Sarap ang texture niya. Mabigat siya syempre kung kakainin mo yung buo. Kapag hati-hatiin mo to, kahit marami kayong kasama. Tapos may kape. Sarap. Ang kinamulatan na maganda, na binigyan ng pangangalaga at pagpapahalaga. Ang siyang nakabihag sa puso ng mga bisita ng probinsyang ito. Bawat bayan, hindi lang basta nagpapakita ng gandang literal, kundi nag-iiwan din ng alaalang espesyal. Sa bawat biherong napapadpad sa Negros Oriental.